Ito mga kapare ko ay ang Poco F6 Pro at maraming mga nagsasabi na solid daw ang performance ng phone na to pagdating sa gaming para sa kanyang presyo. Pero ang tanong, totoo ba to? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to dahil isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan naghanda ako dito ng 13 high demanding graphics game na madalas nating nalalaro dito sa Philippines para malaman natin kung ano nga ba talaga yung pinaka-performance ng device na to pagdating sa kanyang temperature, battery consumption, and syempre pagdating sa kanyang performance. Kaya kung interesado kayo, tara pag-usapan natin. By the way mga kapare ko, quick recap lang, yung chipset na ginamit dito ay Snapdragon 8 Gen 2. Isang flagship and gaming chipset yan mga kapare ko dahil nakakuha lang naman tayo dyan ng 1.5 million to 1.6 million at 2 benchmark score. Mataas po yan mga kapare ko. And also, goods din yung nakuha natin na thermal throttling test sa kanya. Anyway, pagdating sa preparation, nilinawin ko na, yung temperature ng kwarto natin is nasa 27 to 29 degrees Celsius. Naka-open po yung aircon natin yan pero don't worry, malayo po yan kung saan ako mismo nag-shoot ng video para magkaroon kayo ng idea, hindi siya ganun kalamig at hindi din po siya ganun kainit. Medyo pinagpapawisan pa nga ako nung pinifilm ko tong video. Anyway, nagsimula nga rin pala tayo sa gaming test sa 100%. Sinetup ko rin yung kanyang brightness sa 75% dahil doon medyo comfortable yung mata natin. And also, meron tayo ditong timer para malaman natin kung ilang minuto at ilang oras na tayo naglalaro para ma-check na rin natin yung kanyang battery consumption mamaya. At yun na paliwanag ko na sa inyo mga parkoy. Tara, magsimula na tayo. So, yung pinakaunang game na sinalang natin dito, isa sa pinakamabigat na game ngayon, ang Genshin Impact. And then yung setup niya dito is naka highest graphical preset and then naka 60 FPS. At pagdating sa performance na itong Poco F6 Pro dito sa Genshin Impact, decent na decent yung nakuha nating performance dito. Yung kanyang FPS naglalaro sa 55, 50 hanggang 60 FPS. So hindi siya stable sa 60 pero may mga pagkakataon pa rin na bumababa yung kanyang FPS sa 40 plus, which is normal lang naman dahil nangyayari lang naman yon kapag super dami ng animation and kapag nagka-transfer tayo sa mapa. As in yung mga teleport na ginagawa natin, yung transition doon kasi render po yung mapa, bumababa yung FPS sa part na yun. Pero don't worry, kapag nasa team fight na tayo or kaya napapalaban yung mga characters natin dito, marami ng skill animation and effects, ay nandun nakapare ko yung kanyang performance. Makikita natin na nasa 55 to 60 FPS yung pinaka-average FPS niya pagdating dito sa Genshin Impact. Pagdating sa performance nito, after ng 30 minutes sa paglalaro dito, hindi ko naman nakita bumagsak yung performance niya or nag-thermal throttling, which is maganda yon. At masasabi ko na kaya neto mag-long-term gaming pagdating sa Genshin Impact. Anyway, ito yung nakuha nating temperature after ng 30 plus minutes sa paglalaro. Nakakuha lang naman tayo ng decent temperature which is 40 to 42 degrees Celsius, which is not bad para sa game na Genshin Impact. So yung next naman na tinry natin dito is yung Wuthering Games or WoWA. So dito mga pare ko, yung setup natin ay naka 60 FPS and then sagad din yung kanyang graphics, naka custom settings which is naka high lahat mga kapare ko. Nga pala, ginamit natin sa lahat ng game dito kapare ko yung Game Turbo ng Xiaomi at naka setup to sa Wild Boost nito. At pagdating sa performance ito dito mga kapare ko, same lang din sa Genshin Impact. Okay na okay, maganda yung graphics, mas may enjoy nyo dito talaga sa phone na to. Pagdating sa kanyang performance, ganun din, smooth and decent. Nakakuha tayo dito ng 50, 55, 60 FPS. Pero may mga pagkakataon din na bumababa siya ng 40 pero papitik-pitik lang naman kagaya sa Genshin Impact. Hindi siya masyadong nahirapan sa game na to mga kapare ko dahil okay na okay yung naging performance na dito. Naging consistent siya sa ganong FPS sa 50, 55, and 60 FPS at yun yung patunay na hindi siya nag-thermal throttling dito. Pero syempre, uminit din yung device na to dahil pumalo lang naman ng 42 to 43 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa Wuthering Waves, which is masasabi ko na goods pa rin naman at consider as okay pa rin na temperature yung 43 degrees Celsius. Huwag lang papalo ng mas mataas pa dyan. Next naman natin rin natin dyan is itong Solo Leveling Arise and then sinetup natin yung kanyang graphics quality sa very high graphics preset and then naka 60 FPS tayo dito. At kung ano yung comment ko sa dalawang naunang game, ganoon lang din yung comment ko dito sa Solo Leveling Arise. Maganda yung nakuha nating performance pagdating sa Poco F6 Pro dito sa game na to. Decent din siya, yung kanyang FPS almost the same, nasa 50, 55, and 60 FPS yung pinaka-average. Hindi siya bumaba sa mga average FPS na nabanggit ko sa loob ng paglalaro ko dito, pero merong isang part na kung saan bumaba siya ng 30 plus FPS. Nasa 30 to 35 FPS technically. Hindi ko alam kung bakit dahil hindi naman ganun kainit yung phone natin. By the way, patapos na to ng mismong gaming test natin kasi malalagpas na siya ng 30 minutes sa paglalaro natin sa Solo Leveling Arise. Nag-thermal test ako dito, wala naman ako nakita dahil nasa 40 to 41 degrees Celsius lang
hindi yan magkukos ng thermal throttling sa device na to, kaya nakakapagtaka na biglang bumaba yung FPS niya. Pero ang speculation ko dyan, kapare ko, siguro bagyan dito sa level na to, sa stage na to. Dahil naglaro ako dito at dito lang talaga sa mismong stage na to, biglang bumaba yung kanyang FPS. As in dito lang talaga na biglang bumaba siya ng 30 to 35 FPS. Sa tingin ko, bug siya or kaya ganun talaga yung nakasetup sa kanya dahil maraming mga monster dito. Siguro mag-automatic na bababa yung FPS mo to 30 para hindi mag-overheat yung phone mo. Pero hindi ko naiisip na may reason yan ang Poco F6 Pro dahil nga yung temperature na nakuha natin dito ay hindi ganun kataas para magkaroon ng thermal throttling itong device na to para ibaba yung kanyang performance. Sa tingin ko talaga sa mismong game ito. But kagaya na sinabi ko, speculation ko lang to, maraming mga pwede mangyari pero sa tingin ko, yun yung pinakamalapit or possible reason. Anyway, wag na tayo magpaka-stress dyan, tingnan natin yung next game. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang dyan is Diablo Immortal. Maraming mga nagre-request na ito, yung ating setup dito is 60 FPS and then naka-high lang yung graphics natin. At hanggang ngayon, wala pa rin po yung ating ultra resolution. Anyway, pagdating naman sa kanyang performance dito, masasabi ko na overkill na masyado tong device na to para sa Diablo Immortal. Nakakuha kasi tayo dito ng as in sagad at stable na 60 FPS. Nung naglalaro ako dito at gumawa ako ng mga ibang quest, hindi ko nakita na bumaba to sa 60 FPS habang napapalaban sa mga monster. Pero kapag medyo naggagamit tayo ng map or kaya magte-teleport tayo, bumababa yung FPS niya or pumipitik dahil nga i-render niya pa yung part na yun. So reasonable, wala namang masyadong issue. Pero kahit na maraming monster, merong mga animation, gumagamit siya ng ultimate niya or kung ano-ano man na skill effects, wala tayong nagiging problema pagdating dito sa Diablo Immortal. As in 60 FPS siya all the way. Kaya kung usapang Diablo Immortal lang ilalaro natin dito, wala tayong magiging problema dyan. Anyway, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang tayo dito ng malamig na temperature which is 39 to 40 degree Celsius. Next naman na nilaro natin dito mga pare ko, hindi pwedeng mawala ang pangmasang laro natin, Mobile Legends. So dito, ultra settings na tayo, syempre naman. At pagdating sa performance na ito, kung nasabi kong overkill itong Poco F6 Pro pagdating sa ating Diablo Immortal, ganun din yung kaso pagdating dito sa ating Mobile Legends. Hindi masyadong nahirapan tong phone na to dito, yung kanyang FPS consistent sa 120 to 110 or nandoon naglalaro nasa 115, 110, 120. Ang mahalaga, hindi siya bumababa ng 100 at kahit nga 60 FPS lang okay na yan dyan mga kapare ko. Nga pala, overdrive mode yung nilalaro nating game dito kaya yung skill natin unlimited. Baka kung anong isipin kasi ng mga viewers natin dyan. At saka ito yung perfect mode para sa mismong gaming test natin dahil napakadaming animation na mangyayari dito dahil nga unlimited yung skill. Bitawan lang ng bitawan. But yeah, pagdating dito, wala tayong magiging problema sa Mobile Legends. Okay yung nakuha nating FPS. Hindi tayo mangangamba na magkakaroon to ng thermal throttling, FPS drop or kung ano-ano pa na makakapekto sa performance ng game. Dahil nga, kitang-kita naman natin kung ano yung performance mismo ng device na to. Anyway, ito naman yung nakuha nating temperature. As you can see, hindi siya nahirapan dahil nasa 38 to 39 degrees Celsius lang. By the way, tuloy-tuloy po na paglalaro yan. Ibig sabihin, from sa mataas sa temperature kanina, bumababa na siya ngayon dahil hindi naman ganong kabigatan tong mga game na to. Anyway, next naman natin dyan is yung wall drip. So sa wall drip, naka 120 FPS setup tayo dito and yung ating graphics is naka high at saka naka medium resolution. Dahil ito yung condition para magamit natin yung 120 FPS. At pagdating sa kanyang performance dito, same sa Mobile Legends, wala tayong magiging problema sa game na to. Overkill masyado itong device na to para sa wall drip. Or should I say, hindi nahirapan itong device na to pagdating sa wall drip. Okay na okay yung ating graphics, maganda. FPS natin, permanent 120 FPS. Pero may mga times pa rin na bumababa to ng 120, 115, 110. It depends mga kapare ko kung ano yung nangyayari sa mismong mapa. But in overall, okay yung performance niya, which is yung mahalaga pagdating dito. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, ay nakakuha lang tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius. Anyway, next naman na nilaro natin dito is Vanishing Gray Raven. And lahat po ng setup natin dito is naka-ultra. And then yung ating FPS is naka-high, ibig sabihin 60 FPS yun. At pagdating sa kanyang performance, same lang din sa mga nauna ng game, hindi nahirapan dito ang Poco F6 Pro. Bukod kasi sa pagiging responsive and smooth ng gameplay natin dito, nakakakuha tayo dito ng permanent 60 FPS para sa game na to mga kapare ko. And also, pagdating sa kanyang graphics, appreciate ko lang din pala dahil maganda rin yung nakuha nating graphics dito. As you can see, ang ganda ng animation, ang ganda ng labanan dito, para ka talagang naglalaro ng Nintendo dahil napaka-exciting, maganda yung graphics. So yun yung nagustuhan ko dito sa Vanishing Gray Raven. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, nakakuha lang tayo ng 38 to 39 degrees Celsius or almost 40 na, which is not bad para sa Vanishing Gray Raven.
So next naman na sinalang natin dito mga kapare ko is itong CarX Street. Marami kasi nagre-request and then lahat po ng settings natin dito is naka-max out kasi numbering system sila. And then yung FPS natin dito is naka no limit. At pagdating sa kanyang performance, decent naman yung nakuha nating FPS dito. Nakakuha tayo dito ng 60 FPS. Yun nga lang, hindi to stable. Ang pinaka naging average FPS ito dito is nasa 45 to 50 FPS. And then yung pinaka max is syempre 60. Nangyayari lang naman yung pagbaba ng FPS neto once na nagre-render na siya ng mapa. Kapag umikot kasi sa mismong city, hindi naman siya masyado namumroblema sa FPS. Pero pag pupunta ka na sa ibang part or lugar ng mismong mapa, doon na magkakaroon ng rendering doon sa mismong graphics. Kaya medyo bumababa yung FPS natin dito. Pero just I said, hindi siya nagpa-permanent, as in papitik-pitik lang yung kanyang pagbaba. And then babalik na rin agad, which is nice pagdating dito sa CarX Street. Basta isa lang masasabi ko, pagdating sa performance dito, is pretty decent kapare ko. Anyway, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius para sa CarX Street, which is para sa akin, not bad yan. Next naman na tinesting natin dito mga kapare ko is itong Blood Strike. Maraming mga nagre-request nito. Sinet up natin yung FPS Extreme and then yung ating resolution is naka-high and then yung ating graphics is naka-high din dahil hindi pa supported dito yung Ultra Graphics. Pagdating sa performance ito mga kapare ko ay decent na decent din yung pinaka-performance ng Poco F6 Pro. Yun nga lang, pagdating sa kanyang FPS hindi nagiging stable sa 120. Although pumapalo siya sa 120 pero may mga pagkakataon na bumababa ito kapare ko sa 90 plus FPS. Sa tingin ko hindi pa ganun ka-optimize tong game na to. Not sure dahil ngayon ko nga lang din ulit to na ilaro dahil noong mga tinry nating gaming test sa iba't ibang phone na na-try natin before nasa 60 FPS na to. Pero ngayon meron na siyang ultra frame rate. Not sure kung matagal na tong settings sa to na nandito dahil kagaya nga na sinabi ko hindi ako masyadong familiar sa game. Kaya naalala ko sa mga extreme gaming test na ginawa natin nasa permanent 60 FPS lang to. Pero kahit hindi stable kapare ko sa 120 FPS o nakukuha nating FPS dito masasabi kong napaka-decent at ganda pa rin ang performance nito dahil above 60 FPS pa rin naman yung FPS na nakukuha natin, which is yung golden rule. Basta tumaas ng 60 FPS, okay na po yan. Decent na po yung performance niyan dahil hindi naman ganoon kapansin-pansin yung FPS sa 60 and 120. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa one round ng paglalaro dito. Pumalo lang naman to ng 40 to 41 degree Celsius. Nga pala, nung nilalaro natin itong Blood Strike pumalo na po ng 3% kapare ko yung ating battery percentage dito at yan ay sa loob ng 3 hours and 42 minutes ang paglalaro mga kapare ko yun ng tuloy-tuloy. Mamaya sa dulo ng part ng video na to, sasabihin ko sa inyo yung conclusion ko about sa gaming test natin. Pero spoiler alert, masasabi ko na hindi po ganun kakwa natin talaga ang battery ng Poco F6 Pro. Dahil nga, nakakuha siya ng gantong maximum playing time na 3 hours lang. Nga pala, sa part na to, i-charge ko na yung device natin and then bubunutin ko na lang once na okay na yung kanyang battery para sa akin, like mga 20 to 30%, bubunutin ko na ulit siya doon. Pero tuloy-tuloy tayong maglalaro habang nag-charge yung device natin. Ito yung problema natin sa walang bypass charging na feature yung phone na gagamitin natin for gaming. Yun lang talaga. Next naman na sinalang natin dito is Mirror 4 and then sinet up natin yung kanyang settings sa quality preset settings. So lahat yan is naka-high mga kapare ko. Pagdating sa performance nito dito sa Mirror 4 kapare ko nakakuha tayo ng decent performance. However, yung FPS natin dito is as usual nasa 40 to 45 FPS pa rin. Pero ang maganda dyan mga kapare ko, hindi bumaba yung kanyang FPS dito sa below 40 FPS dahil nandun pa rin naglalaro sa 40 to 45 FPS kahit na napakadaming mga monster at napakadaming animation na needed render habang nilalaro ko tong Mirror 4. Kaya ang masasabi ko pagdating sa performance itong device na to dito sa Mirror 4 ay decent na decent. Playable na playable ang Mirror 4 dito. Anyway, ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Nakakuha tayo dito ng 44 to 45 degrees Celsius pagdating sa Mirror 4 dun sa kanyang back part. Pero sa front part niya or sa screen part nakakuha tayo ng 43 degrees Celsius lang. So masasabi ko na medyo mainit-init na to pare ko pagdating dito sa Mirror 4. At reasonable din na nakakuha tayo ng 44 to 45 degrees Celsius sa ating back part dahil naglalaro tayo dito habang naka-charge mga kapare ko. Dahil karaniwan kapag nagte-temperature check tayo, mas mainit dapat yung screen kaysa doon sa back part. Pero sa case to, dahil nga naka-charge tayo habang naglalaro, mas mainit yung likod, which is reasonable na nakakuha tayo ng ganong kataas sa temperature. Anyway, next naman na sinalang natin dito mga kapare ko is itong ating Warzone Mobile. And then yung setup niya dito ay naka-high graphical settings, naka-uncap yung FPS, and then naka-highest yung ating resolution, which is yung pinaka-sagad na settings niya pagdating dito. So nung naglaro tayo dito mga kapare ko, some way somehow, hindi tayo makapag-queue doon sa ating Battle Royale mode dito sa ating Warzone Mobile. Kaya ang nilaro natin dito is yung parang MP mode nila or yung bagong mode na itong Warzone Mobile. I don't know if na-update na to dahil ngayon ko lang to nakita. So sa tingin ko updated to syempre, di ba? Anyway, pagdating sa performance dito, nakikita nyo naman kanina habang nagsasalita ako dyan, ay decent yung nakuha nating FPS dito. Nakakuha lang naman tayo dito ng 70 to 80 FPS pero may mga pagkakataon na bumababa talaga siya kapare ko sa 60 plus FPS.
which is reasonable. At masasabi ko na decent yung performance na dito. At para naman sa iba na curious kung ano yung performance mismo ng buo na to pagdating sa Battle Royale mode ng Warzone Mobile, ay nakakakuha tayo doon ng 60 to 70 FPS. Galing yung data na yan sa una nating review about dito sa Poco F6 Pro. Sa tingin ko, yung reason kung bakit matagal yung queuing doon sa Battle Royale ay dahil madaming nagte-testing ng mga bagong mode. Dahil nga kung hindi ako nagkakamali, nung nag-testing ako ng game na to, ay kaka-update lang nitong Warzone Mobile. Ganun pa man, pagdating sa temperature nito, ay nakakuha pa rin tayo dito ng medyo mataas sa temperature dahil pumalo po ito ng 44 to 45 degrees Celsius. 45 doon sa pinakalikod niya, and then sa front ay nakapag 44 degrees Celsius tayo dito. Which is mainit talaga yan kaparagoy pagdating dito. Anyway, next naman natin tinesting dito is itong Firelight 84. Wala tayong extreme settings pagdating sa frame rate dahil hanggang high lang yan. Pero pagdating sa kanyang graphics quality is naka-extreme settings tayo dito. Ang pagkakaalam ko, in-update talaga to ng Firelight 84 para daw sa kanilang optimization project, etc. At good and wrong move to dahil wala po silang 60 FPS support dito. Sayang naman. Dahil pagdating sa performance ito, kaparagoy, permanent lang po talaga sa 40 FPS itong game na to mga kaparagoy. Dahil nga yung supported settings nito is hanggang high lang. Usually hindi siya supported. Ito talaga yung binigay mismo ng ating Firelight 84 sa lahat ng devices ko, hindi ako nagkakamali. Dahil kahit sa Red Magic 9S Pro na tinetesting ko ngayon, ganun din yung kanilang supported na settings dito sa Red Magic 9S Pro kahit na talagang malakas yung chipset nun. Kasi nandito lang siya sa high frame rate settings. Kaya 40 FPS lang talaga. Anyway, hindi ko na masyadong pagpapaliwanagan pa tong Firelight 84 pagdating dito. Decent yung performance niya. Usually, kaya niya pang iangat sa pinakasagad na performance niya dito sa Firelight 84. Yun nga lang, hindi pa supported. So, hindi pa natin magagawa yun sa ngayon. Pagdating naman sa temperature nito, nakakuha tayo ng 40 to 41 degrees Celsius, which is medyo surprising. Dahil madalas, kapag nagre-review ako nito before sa Firelight 84, pumapalo po yan ng 43, 45, mga ganyan yung FPS niya. Pero ngayon, mababa. Dahil nga, mababa din yung frame rate settings sa support na to. Anyway, yung next at pinakalas sa game na tinry natin dito is itong CODM. Sinagad natin yung pinaka-supported na settings para dito sa device ito, which is ultra frame rate and then medium graphics. Yung kasi yung condition para magamit natin yung 120 FPS ito. At pagdating sa performance nito, hindi na natin kailangan pang pag-usapan itong CODM. Talagang decent yung nakuha natin. Dito, Fervonet sa 120 FPS, yung FPS na nakuha natin, average yan. Minsan bumababa to ng 118, 117 kapag medyo may mga explosion. Pero don't worry, normal lang naman yun, papitik-pitik lang naman. Basta in overall, nasa 120 FPS siya. Pagdating naman sa kanyang BR mode, ganun din yung nakuha natin performance. Nasa 90 FPS naman dito kasi ito yung max out sa BR mode. And then, yeah, goods yung nakuha natin performance dito. Decent na decent. Wala akong nakitang problema, wala akong nakitang performance drop. Basta kung ano yung performance niya simula kanina, yun pa rin hanggang dulo. Which is nice pagdating dito sa CODM. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, ay nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius sa paglalaro ng MP and BR mode ng magkasabay. At ito na yung last game na tinesting natin sa ating extreme gaming test. At after ng 5 hours and 50 seconds, tapos din yung ating extreme gaming test. By the way, tuloy-tuloy ng paglalaro yan, lilinawin ko lang po. Lahat po ng game na nakita ninyo, tuloy-tuloy kong nilaro yan. At pagdating dito, ito yung conclusion ko. Yung sinasabi ng iba na solid at magandang gaming phone, may katotohanan naman. Talagang yung performance nito, binigay niya naman talaga sa mga game na tinesting natin. Sa pinaka-max out na performance niya. Pagdating sa thermal neto, palag na rin. Dahil nga, hindi naman siya nagkaroon ng thermal throttling at karamihan sa mga game na tinesting natin ay decent yung nakuha nating temperature doon. Although meron pa rin talagang mga game na medyo matataas yung needed requirements para makapag-render ng mga graphics, effects, FPS, etc. Kaya medyo mas mataas yung mga nakuha natin sa kanila na pumalo pa nga ng 45 degrees Celsius. At reasonable yon para dito. Huwag lang papalo ng 50. Syempre, ibang usapan na yun. Ang pinaka naging main issue ko lang talaga dito sa ginawa nating gaming test or pinaka downside talaga na itong Poco F6 Pro is yung kanyang battery. Marami na akong mga phone na na-testing kapare ko na naka-max out settings sagad talaga na merong 5,000 mAh of battery din na umaabot ng 4 hours or kulang-kulang 4 hours sa ginagawa nating extreme gaming test. Kaya masasabi ko na sa kanyang battery, medyo average lang yung kanyang performance dito. Pero take note, pagdating yan sa gaming part dahil talagang mataas yung battery consumption dyan. Pero kung gagamitin nyo naman to sa mga regular activities like social media, watching YouTube or kaya Netflix based sa aking experience, okay naman. Hindi nga lang ganong kakunatan pero pwede na rin para sa isang araw yung isang full charge niya. At least kung common lang yung gagawin natin. Anyway, yan ang kapare ko yung full gaming test natin about sa Poco F6 Pro. Antayin ninyo yung iba pa nating gagawing video. Madami pa tayo dyan. At kung nakatulong at na-appreciate niyo kapare ko yung effort sa paggawa ng video na to, baka naman pwede kong hingin sa inyo yung inyong subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para sa mga future update natin. Hindi ko sasayangin yung oras sa inyo sa panonood ng mga videos natin. Although mabunga nga ako or talagang maboka ako sa mga video, ibibigay ko naman sa inyo yung pinaka-needed yung information about sa mga gagawin nating review. Kaya kung interested kayo dyan, click nyo
nyo na yung subscribe button. Anyway, this is your boy, pare ko Steven Tips. Once again, kita-kita tayo sa next video.